Ang goal natin from this situation, sa A mapunta tayo sa B. So simulan natin sa disiplina 'no, and mag-take action tayo. 98% of Filipinos retire broke. Naniniwala ba kayo diyan? Kasi ako 'no, nakikita ko din talaga na marami din talagang matatanda na hindi nakapag-prepare 'no, sa kanilang retirement. 2% lang ang nakakapag-retire ng comfortable. Ito yung mga, nakapaghanda and then nakakapag-travel kahit nakapag-retire na and nakakapagbigay pa sa kanilang mga anak at apo, 'di ba? Yung mga may pamana pa. So, 45% pala ang nagiging dependent sa mga anak or relative. So, kabilang na po diyan yung mga magulang ko, 5 kami magkakapatid and talagang mula nung grumaduate kami ng kuya ko 'no, talagang, na-require na kami magbigay sa bahay kasi madalas kapagka mahirap kayo, 'di ba, ang goal lang ng mga magulang basta nakapagtapos na kayo, tutulong na rin kayo sa mga gastusin sa bahay. So, nagiging cycle po siya hanggang sa tayo din hindi nagpe-prepare for our retirement. Kaya kapagka tumanda rin tayo, kung wala tayong ipon, gano'n din ang mangyayari sa'tin, mapapabilang tayo dito sa 45%. And 30% end up on charity. So, nakakita po ako nito nung around 2012, 2013 sa mga charity po. Talagang kahit na nakapag-aral, yung isa nga ano, eh, nag-i-English pa, professor siya, napunta sa charity kasi walang ipon. And, malungkot talaga sila kasi malayo sila sa family nila, do'n na sila dinala ng family nila kasi hindi sila maalagaan. And hindi rin sila nakakalabas, 'di ba, kasi nag-aantay lang sila na may bibisita sa kanila. And 23% are forced to continue working. Marami rin tayong nakikitang ganito 'no, like nung nagco-commute pa ako sa jeep, ang daming driver na matanda na, 'di ba? Sabi ko, "Ba't ang bagal yata ng jeep?" Kasi may gano'n tayong masasakyan 'no, may mabilis, may mabagal. Yun pala yung nagda-drive kasi is matanda na, 'no? So, sa mga ibang bansa po nangyayari din 'to 'no, na like sa Macau, naglilinis sa condominium na natirhan namin, matatanda, 'no? Kasi pagka wala ka talagang pera, wala namang magsu-support na anak mo, wala kang ipon, kailangan magtrabaho ka pa rin, 'di ba? So, ito po yung mga realidad na hindi natin pinag-uusapan pero kailangan talaga 'yan, eh, bigyan natin ng oras at 'pag nalaman natin, i-share din natin sa iba. So, ito yung 4 major challenges natin sa financial. Una is uncertain labor market. 'Yan. So, automation continues to replace manual labor. So, makita naman natin na sa Jollibee, sa McDo, kahit sa ibang bansa 'no, sa Pilipinas nag-start na magki-kiosk ka na lang, ikaw na order less na yung trabaho and then may Jollibot na rin, hindi na masyadong marami yung empleyado kasi robot na, nag-start na. And gano'n din sa bangko, even kami yung BPI branch namin sa Makati, nagsara kasi nga may GCash na 'no. So, paki-type nga po natin diyan, backup. So, ibig sabihin kailangan natin ng backup career kasi marami na rin talagang nawalan ng trabaho because of the technology. Second is low savings and high debts. Yeah, negative impact on retirement and many people may have to work even beyond 65. So again, lahat tayo magre-retire. Sabi nga ni Sir Noel, isa sa mga mentor natin dito sa IMG, dapat nga 'pag pinag-usapan ng retirement, the fact na nasa first job ka na, sa first job mo pa lang mag-iipon ka na, magpe-prepare ka na, gano'n ka-early. Kasi minsan naisip natin ang retirement matagal pa 'no, pero 50 ka na pala, 60 ka na pala, wala ka pa ring nasisimulan at kung meron man baka utang 'no, kung hindi tayo maingat. And
Again, nakakapagod po na may utang kasi kailangan mo na naman magtrabaho para may pambayad ka na naman ng utang. Third is high cost of education. Lack of planning can hurt the younger generation. Like yung isang pamangkin ko po, hindi siya nakapag-aral this year kasi hindi napaghandaan ng kapatid ko yung pang-college niya, no? Kasi hindi talaga kaya yung tuition. So, ito yung sinasabi natin na matagal pa naman magka-college yung bata, hindi natin napaghahandaan kasi minsan naka-focus lang tayo dun sa daily na kailangan ng family or baka naman kasi kulang yung kinikita natin, hindi natin, ginagawan ng paraan, hindi tayo open for, other opportunities para magka-extra income. Okay. So, yung anak ko kinder pa lang I think mga 25,000 ang ginastos namin. So, gano'n kamahal ang magpaaral. Kaya paghandaan natin 'to kasi hindi ako nakapag-aral sa gusto kong school. Kasi kahit entrance exam, wala akong pambayad, 'no? So, importante po 'yan para sa gustong course ng anak natin. Masarap yung feeling na eto yung gusto kong course mama and papa, so ibibigay natin. So, makukuha niya yung course na gusto niya kasi madalas na nakakausap ko, kung ano lang yung available na course, yun lang yung kinukuha niya kasi yun lang yung afford ng family, okay. Pang-apat, increasing cost of living. Many have difficulty in saving money for their future needs. So, yan yung nagiging problema 'no, nakita ko rin yan nung nagtatrabaho ako, ah ang dami talagang kulang lagi yung suweldo kasi sa accounting ako. So, laging pumupunta sa'min yung HR officer na tinatanong, "May suweldo na ba, may suweldo na ba?" Kasi ang daming nagtatanong, 'di ba? So, laging kapos yung sinesweldo natin kasi nga mataas yung bilihin naman talaga. So, dati talagang mapupuno pa natin yung cart natin, medyo mabibigatan pa tayo sa napamili natin sa 1,000. Pero ngayon 'no, sobrang barya na lang ng 1,000, punta ka sa mall kasama mo family mo hindi kasya ang 1,000, 'di ba? So we should control our own future. Our future is not in the hands of others. So madalas 'no, nung pandemic nagrereklamo na kulang yung ayuda or hindi na ibigay kasi nga inaasa natin sa government yung 'pag may problem tayo, hindi yan iso-solve lahat ng government, sa dami natin at siyempre sa resources. So kailangan talaga dun tayo sa control natin. Ang control natin yung pera natin kasi tayo ang naghahawak niyan. Control din natin na kung kulang ang kinikita puwede rin tayong mag-part-time career 'no, magkaroon ng extra income. At control din natin mag-invest, hindi mangutang. So there is a saying na nasa libro 'no, page 15, "Plant what you want to harvest. If you want to harvest mangoes, plant mangoes. If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. However, if you want to harvest money, then learn to plant money." Alam niyo kahit na 10% yung kinikita sa investment kung walang nakalagay ka na pera, hindi ka nag-i-invest, hindi mo ma-e-enjoy yung 10%, 'no? So, kung sino yung may malaking pera, yun ang makaka-enjoy ng investment. So, may tinatawag tayong saving formula and ito daw yung broke or poor man's formula. May type A pa nga, eh, 'di ba? So, ano ba 'to? Pagka-receive natin ng ating income, ginagastos natin lahat. Actually, hindi mo pa nga nare-receive, iniisip mo na saan ka magta-travel, saan kayo kakain. So, ang daming bayarin, 'di ba? Ang daming binabayaran, ang daming gusto, 'no? Kasi kahit naman more than needs, naiisip natin. And 'yan, bahala na kung may maipon kasi deserve ko 'to, 'di ba? Laging gano'n yung post natin, na-influence tayo ng social media. Siyempre wala natitira talaga 'pag hindi tayo nagba-budget, 'no? Type A 'to 'no, walang savings. Type B, worst case, sobra yung ginagastos mo. So, kung hindi ka pa disiplinado, huwag kang gagamit ng credit card kasi hindi mo namamalayan yung paglabas ng pera, 'no? Mas maganda cash gamitin natin kasi mas nararamdaman natin yung
ang dami pala nito 'no, ang mahal pala nitong binili ko, 'di ba? So, mas nasasaktan ka kapagka cash kaysa yung online lang. So, ang laki ng expense mo dito sa type B, kaya marami talaga nagkakautang 'no. Hindi naman lahat talagang yung inutang natin, dahil sa emergency. Yung iba talagang inutang dahil sa gusto lang talagang makasabay sa uso or hindi anong tawag dito, hindi ka makapag-delay ng gratification. Ibig sabihin, gusto mo agad i-enjoy yung pera mo 'no. So, isa sa mga kung gusto mong umasenso, yung discipline talaga 'no. Talagang may sacrifice, hindi ka talaga muna gagastos, 'wag kang sasabay sa karamihan kasi wala ka talagang maiipon 'pag lahat, in-enjoy mo. So 'yan 'no, madalas nagkakautang. So palitan lang natin 'no, ang ginawa binaligtad lang. Kaysa nasa huli yung savings, ang hinuli yung expense. So unang-una pagka-receive mo ng income, ito yung tinuturo sa'tin sa church, 10%, i-donate natin sa church kung saan tayo naggo-grow spiritually 'no. So 10% tithes. Kasi lahat ng blessings natin ngayon ang daming walang trabaho, 'di ba, lugi ang business, pero the fact na may income ka, blessing 'yan 'no, kaya ibabalik mo 'yan kay God, 10%. And then 20% savings. Ito yung tinatawag na pay yourself first. 'Pag hindi mo inuna yung sarili mo, talagang walang matitira 'no, kahit OFW ka pa, kahit na 100,000 pa yung kinikita mo, wala talagang matitira 'pag hindi mo ginawang priority yung savings mo. So yung matitira, diyan mo pagkakasyahin sa expense. So 'pag hindi pa kaya ng 20%, kahit 10% magsimula ka. Kasi imagine kung 20,000 kinikita mo, ₱2,000 lang yun, 'di ba? So ang 2,000 kayang-kaya nating gastusin yan pagka kumain lang tayo sa restaurant, okey? So yan yung abundance formula. And ito yung isa sa mga magandang natutunan ko, it's not how much money you make that makes you wealthy. Wala sa laki ng sweldo 'yan. It's how much you keep and what you do with it that matters. Alam niyo ang mga Chinese bakit sila mayayaman? Kasi ang laki ng formula nila sa savings and negosyo, eh. May 25% silang inaalat for business, pinapaikot nila 'yan. And nagulat ako 'no, sa interview ni Chinkitan, 25% lang yung para sa needs nila. 50% sine-save nila, 25% sa negosyo, 25% yun ang gastos. So imagine yung mindset natin mga Pinoy, kahit sa 10% nalalakihan ka na or hindi mo nagagawa consistently. So talagang yung mga Chinese talaga ang nakikita natin na mayaman dito sa Pilipinas. So bakit? Kasi sila yung ibig sabihin na may tinatabi ka dun sa kinikita mo, pinapalago mo uli sa investment, sa negosyo. And ang tanong, what is your current financial foundation? Ito yung isa sa mga natutunan ko noong 2012 and dati ganito rin ako 'no, yung talagang walang kalaman-laman yung aking foundation. Para sa akin ang Tagalog nito is alkansya 'no, and worse yung iba, utang pa. Wala na nga naiipon, may utang pa. So, hindi matibay. So, gagawin nating matibay yung ating solid financial foundation. So, ito yung alkansya natin na kahit na may crisis, kahit na may emergency sa pamilya, hindi pa rin tayo mamomroblema sa pera. So, i-type nga natin solid. Isa-isahin natin, no? So, dito sa IMG, we can help you build the right financial foundation. If you have the will, we will show you the way. So, sobrang nakatulong sa akin 'to kasi sabi ko, mahirap matira sa squatter, eh. So, talagang sabi ko, meron palang ganitong company na iga-guide ka. Tapos importante of course may gagawin ka and, sa 11 years ko dito sa company, talagang na-build namin ng husband ko 'tong solid financial foundation namin.
So, ang solid financial foundation sa una 'no, huwag niyong kakalimutan pinakaimportante yung increased cash flow. So, 'pag may cash flow ka, at mabilis mong mapupuno yung alkansya mo. So, paano 'yan? Of course, 'pag maliit ang kinikita, magkaroon ng extra income, magkaroon ng other source of income. Kasi ang mga mayayaman meron silang at least 7 sources of income. Biruin mo ikaw, hindi ka na nga nakakaipon, may utang ka na, isa lang ang source of income mo. So, mahirap pagka nawalan ka ng trabaho, 'di ba? So, ang mga mayayaman, like before may kapitbahay kami nagbi-business sila, restaurant. Malaki din ang nalugi niya 'no, sa mall kasi nga nag-pandemic. Pero mayaman pa rin yung style, mayaman pa rin sila kasi maraming source of income, okay. And of course, walang yumaman na walang disiplina sa paghawak ng pera. So, kahit na gaano kalaki yung kitain mo, like marami tayong nababalita nanalo sa lotto, pero at the end naging broke pa rin, nagkautang pa, tumaas ang lifestyle kasi walang disiplina sa paghawak ng pera. So, kami mag-asawa, isa sa mga nakatulong sa'min, single pa lang kami talaga nag-iipon na kami. So, nandun yung disiplina, kaya nitong kahit lumaki yung income namin, talagang simple lang yung lifestyle, 'no? So 'pag gusto mong mas malaki maipon mo, check mo yung expenses mo baka meron kang puwedeng bawasan. Kasi halimbawa, Miss Roanne parang 500 lang naiipon ko pero malaki naman ang suweldo ko, 50,000. So baka dun sa 50,000 na sinesweldo mo, 2,000 napupunta sa, sobrang pagkain sa labas, 'di ba? So medyo i-cut muna yon or bawasan, hindi naman kailangan tanggalin. And then next is, of course, healthcare. May tinatawag na short-term and long-term healthcare. Dati kasi familiar lang ako sa short-term healthcare kasi usually 'pag empleyado ka, ito yung binibigay na benefit ng company. Pero dito ko lang nalaman sa IMG yung tinatawag na long-term healthcare. So, naisip ko nga 'no, oo nga 'no, parang hindi yun dini-discuss kasi that time ang parents ko ang dependent ko, talagang puro pa-check-up, puro gastos sa healthcare. Tingnan niyo yung mga nagpe-pensyon ngayon 'di ba, parang, ah, regular na 'yan 'pag nagpe-pensyon sila, meron talaga diyang consistent na ginagastos nila for maintenance para dun sa mga healthcare expenses nila, 'no. Sabi ko, "Ang ganda pala, puwede pala akong magsimula sa long-term healthcare na kahit bata pa ako para pagka older age ko may gagamitin pa rin ako pagka nag-resign na ako or wala na akong short-term healthcare." And then pangatlo, protection or insurance. What if, ayan 'no, we die too soon? Who will take care of our children and people we love? So ako kumuha ako ng insurance kahit single ako kasi nabasa ko noong 2011 dun sa libro ni Brother Bo Sanchez na 'pag breadwinner ka kailangan may insurance ka dahil may mga dependents ka, may mga umaasa sa income mo. So 'pag nawala yung income mo, nawala ka, hindi naman tuloy-tuloy ang income na ipapasuweldo 'yan sa dependents mo. So, yung instant money na makukuha sa insurance 'yan ang, gagamitin ng family mo para ma-invest or imaginin mo kahit na 1,000,000 'yan, puwedeng magamit 'yan ng family for the next 5 years, kahit hindi sila matuto mag-invest. Eh, kung matuto pa sila mag-invest, puwedeng kumita yang ng interest 'yan 'no, yung passive income. And then eliminate debts, of course, 'pag may utang tayo hindi maiwasan 'no, kasi puwedeng nagkamali tayo before, walang disiplina or mismo talaga may emergency sa family na tayo lang inaasahan. So, dito sa IMG tinuturuan tayo kung paano makabayad ng utang, maging debt-free, 'di ba? Kasi 'yan 'no, iniaalis natin yung termite, ang utang is anay. And ako, kaya ako hindi nangungutang kasi nakita ko talaga kung gaano ka-stress yung mga may utang nung nasa accounting pa lang ako 'no. So, meron akong office mate na sabi ko, "Ba't
ito parang lagi siyang late, parang mukhang stress siya. So nung kinausap ko meron pala siyang utang sa credit card na hindi niya alam kung paano babayaran tapos patuloy na nagko-compound yung interest, okay. Emergency fund, ito yung to protect our investment against put and take and para maiwasan nating magkautang. So again, ang emergency fund, ito yung laman ng savings account natin or ATM na equivalent sa 3 to 6 months ng ating income. Kung kumikita ka ng 20,000, at least may 60,000 yung ATM mo para in case of emergency, may mamahuhugot tayo. Kung OFW ka, napaka-importanteng may emergency fund ka. So halimbawa, mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, may mahuhugot ka. No? Hindi mo kailangan mangutang kung may emergency fund ka. And of course, yung pinakabubong, investment, reach your financial goals. Knowing how to save is not enough. We need to know how to grow that savings. So nakita naman natin yung taas ng bilihin. So isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag invest dahil sa inflation. So doon ko din nakita na hindi sapat na nagtatrabaho lang ako. Dapat talaga mag-business ako. Kasi nung nagtatrabaho ako, ah, ang taas lang ng, kasi dahil manager ako, pag tinataasan ng sweldo yung mga empleyado, 3% yung pinakamaliit na increase. So imagine mo kung 3% ang increase mo per year, yung sweldo mo. Tumaas nga ng 3%. Yung inflation naman 4%, 5%. So hindi nakakasabay yung taas ng income mo. Kaya pag may investment ka, yung interest nito makakatulong para malabanan mo yung inflation. And of course, to reach our long-term goals, no? Kasi ang hirap mag-ipon ka lang sa piggy bank, nakukuha mo, pwedeng manakaw. Gano'n din naman sa bank, nag invest din ako before sa time deposit. So, maliit lang ang growth. So, kailangan matuto tayo how to invest para maximize natin yung growth ng pera natin. Ang goal natin from this situation, sa A, mapunta tayo sa B. So, simulan natin sa disiplina, no? And mag-take action tayo. Kasi, pag na-build natin to unti-unti, magkakaroon tayo ng financial peace of mind. So, pag-usapan naman natin yung how to plan for a sudden change. May tinatawag na the X-curve concept. Ito yung isa sa mga paborito ko noong 2012 na natutunan ko. And kaya siya X kasi dalawang line lang yung tatandaan natin, yung money line natin and yung responsibility line. So yung money line natin habang nagtatrabaho ka, dapat tumataas 'yan, 'no? Of course, 'pag nag-graduate ka wala kang pera pero habang ikaw, nagtatrabaho, 'no, 10 years ka na sa company, 20 years, dapat tumataas 'tong savings line mo, 'no? Usually wala tayong savings. And sa part na 'to, hindi pa tayo secure, 'no, kasi nagre-rely tayo sa active income. You work hard for the money. So mahirap sa sitwasyon na 'to kasi active income, meaning kailangan magtrabaho ka para kumita ka. And 'pag hindi ka nagtrabaho, walang kikitain. So mahirap kasi may needs ka. So ang goal is from no savings to big savings. Kapagka ikaw ay nag-retire, kung may big savings ka, malaking tulong 'yan, 'no, napag-usapan natin. Yung retirement mo kasi, diyan ka kukuha ng iyong income sa big savings or investment mo. And every peso you save reduces your responsibility. So magkaka-peace of mind tayo pagka nagka-intersect itong dalawang line na 'to kasi habang tumataas yung money line mo, bumababa ang responsibility line mo. So ano ba yung mga responsibility natin? Ito yung mga gastos natin, food, shelter, clothing, education, health, even the debts dapat sinasagot natin 'yan at binabayaran. And siyempre pagtanda natin, tinatawag nga 'yan na may permanent needs tayo, 'no, may permanent expense kasi pagtanda natin kakain pa rin tayo, kailangan pa rin natin ng matutulugan, may bahay, of course clothing. So, mahirap 'no 'pag may education pa rin kasi
Eto, ibig sabihin nito pagka may pinapaaral ka, hindi mo pinaaral yung anak mo, ikaw ang sasagot ng education ng mga apo mo, 'di ba? May kilala ba kayong gano'n, 'no? Pati apo sinasagot. So, of course, by this time, healthcare nandiyan pa rin, pinakamagastos 'yan and of course dapat debt-free na tayo. So, ang goal is big savings, no responsibility. So, sa life natin may if sa gitna. So, unang if is, what if you die too soon? No? Kung sino dito yung breadwinner na kagaya ko. Paki-type nga breadwinner kasi pagka breadwinner ka, importante meron kang protection or life insurance kasi habang ikaw ay nagtatrabaho dito, kung mawala ang income sa picture, kakain pa rin naman ng anak natin, mag-aaral pa rin. So, pag tayo ay may protection or life insurance, may instant money na mare-receive ang family natin. At ito na yung magiging income replacement. Kasi kung may 1 million kang iniwan sa pamilya, makaka, ano pa rin, no, makaka-survive pa rin yung family natin. Kasi madalas, utang ang iniiwan, 'di ba? Kaya grabe talaga ang iyak sa ano 'no, sa patay, 'pag may patay, grabe isama mo na ako sa hukay, 'di ba? Kasi nga problemado yung asawa kung paano talaga makaka-survive ang family. So again, we are doing this, we are getting protection or life insurance because we love our family. Okay? And of course, the second if is what if you live too long? 'Di ba? Mahaba yung buhay mo. So anong gusto natin? Die too soon, live too long. Paki-type nga po, no? So madalas sinasabi, Miss Roa, syempre live too long ako. Pero ang tanong, naka-ready ka ba? Nagpe-prepare ka ba? May savings ka ba? Kasi you have to protect yourself and magkakaroon ka ng peace of mind. Masayang mag-retire kung may investment ka kasi you're living on interest. Okay? So, yan yung preparation natin. Ang ganda ng excerpt, nagustuhan ko kasi if you die soon, you have protection, life insurance. If you live long naman, you have investment. And in between, of course, kailangan natin ng healthcare kasi what if you get sick, 'di ba? So, syempre, kung may investment ka, pwedeng malugi ka kung kukunin mo 'to ng down ng market o kaya naman puwedeng maubos yung savings natin. Even ako may kakilala akong OFW, yung napundar niyang house and lot talagang binenta ng palugi dahil nagkasakit yung anak. So you need proper healthcare. Matanda ka, bata ka, kailangan mo ng healthcare. Kaya kailangan talaga meron din tayong investment sa healthcare. Kaya nga sinasabi, may complete financial plan tayo, 'no? Yung three major financial needs natin, kailangan natin ng healthcare, life insurance, and investment. So ang maganda dito, 'tong tatlong kailangan natin, may tinatawag na nasa isang product na 'no, yung Kaiser. Kasi dito may healthcare tayo, insurance, and investment. Sino dito mahilig mag-save sa bank? 'No? So ako, kaya ako napunta sa financial coaching kasi mahilig po talaga akong mag-save. Napansin ko lang na maliit yung interest nung pera ko kasi kahit mag-time deposit ako, halos nasa 100 lang 'no, yung pera na kinita. So kasi nga 'pag nagse-save tayo sa bangko, nasa less than 1% lang ang kinikita ng pera natin. So to be specific, it's 0.125%. Yung 1% hatiin mo sa 8, yan yung 0.125%. And of course, may 20% tax pa yan. Kaya ang ganda nitong natutunan ko na may rule of 72 pala, 'no, or rule of money. Paano ba magtrabaho ang pera? So madalas hindi alam 'to. 'Pag 'di mo alam 'to at hindi mo naintindihan, hindi ka talaga mag-i-invest. Pero pagka naintindihan mo yung importance nito, talagang sisikapin mong mag-ipon, mag-invest at gagawin mong regular yung investment mo. So sasabi sa rule of 72, 72 divide by interest na kinikita ng pera natin, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. So mag-sample tayo. Like madalas naman nasa 1% lang kinikita ng pera natin. So 1 dito siya sa baba, 72 divide by 1. 72 years bago dumoble yung pera natin kung nasa 1% ang interest ng pera natin. So kung at the age of 20 nag-start ka 'no, mag-save ng 10,000,
plus 72, 2 years old ka bago dumoble yung pera mo dahil sa interest nito ng 1% per year, 'di ba? So, maaantay pa ba natin 'yan? So, baka hindi na tayo maka-travel niyan 'no, 92 'no? Maganda maka-travel ng ano pa lang 'no, nasa 20s and 30s. Ayan, so napakamot na lang talaga tayo 'no, pagka hindi talaga tayo marunong mag-invest, 'yan ang mangyayari sa'tin 'no. Parang saan ba napunta yung pera ko, ano bang nangyari? So may sample tayo dito, dalawang magkaibigan, yung isa nag-i-invest sa 4%, yung isa sa 12%. So sa rule of 72, yung nag-invest sa 4%, every 18 years dumodoble. Kanina 'pag 1%, 72. Eto 18 years na lang. Pero kung natuto ka mag-invest, halimbawa 12% kinikita, every 6 years dodoble yung pera mo. Kaya at the age of 29, pareho lang naman sila naglagay ng 100,000. Pero dahil etong una is nagse-save siya sa 4%, every 18 years dumodoble yung pera niya, 'no? And ito naman every 6 years. So, ang daming beses nag-compound ng pera niya. Kaya nung nag-retire sila, 400,000 lang ang meron ng una, pero dito 6.4 million yung naging pera niya. So, 16 times, 'di ba? So, baka absent tayo dito nung tinuro sa math, 'no? Medyo hindi ko 'to natatandaan nung tinuro sa math, eh. Buti na lang nalaman ko siya noong 2012. Kaya importante nag-a-attend tayo ng mga financial seminar, financial coaching, kasi mas maintindihan natin talaga yung, mga concept. So, imagine 'no, yung 6 million na difference dito sa sample natin is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 annually or 25% a month. So, ito yung tinatawag na money working for you, 'di ba? So, kung natuto lang pala tayong mag-invest, yung pera natin compound ng compound. Nagtatrabaho, hindi nagrereklamo, hindi natutulog, walang day off, walang holiday, 'di ba? So 'yan, puwede tayong kumita pala, 'no? So ang ganda sa stage na 'to kasi bukod sa nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, may income ka, meron ding perang nagtatrabaho para sa'yo. So people who don't understand how money works, they end up working for money. So ang hirap po 'no, anong gusto natin, etong una, 'no, nagkakahanda-kuba ka na diyan. Ako nga po talagang lumabo rin mata ko, eh, kaka-accounting, eh. Tapos OT, siyempre manager ka, pati bagyo, 'di ba? Pati 'pag bumabagyo nag-uuwi pa ako ng trabaho, 'yan kailangan pang pumasok. Or you people who understand how money works, let money work for them. So anong gusto mo? Ito 'no, o pera diyan ka muna, magtrabaho ka muna. Magta-travel muna ako, 'di ba? So, puwede po 'yan 'no, habang nagta-travel tayo, kumikita pa rin tayo. So, 'pag tayo ay nag-i-invest, mangyayari 'yan at 'pag tayo ay nagnenegosyo. And ayan 'no, sino kagaya ko, mahilig mag-deposit 'no. Dati tuwang-tuwa talaga ako nito noong 2008. First time ko nag-open ng passbook account. Talaga every time na nagde-deposit ako, pinapalagay ko sa passbook. Tuwang-tuwa akong nadadagdagan yung balance ko, 'di ba? So, tuwang-tuwa rin pala yung bank kasi ayan, kikita rin sila dun sa dine-deposit ko, ini-invest nila sa government securities, mga stocks and equities, mga pinapautang, 'di ba? Sa mga negosyante, sa mga gustong mag-loan. And then 'pag kumita sila ng 12%, ibabalik sa'tin less than 1% lang, 'di ba? Kaya pala sabi may libreng payong, libreng ballpen sa bank kasi yun na pala yung kapalit nung nawala sa atin. So pagka nag-invest tayo, puwede yan through mutual fund, may indirect investment din tayo sa mga top corporations. So 'pag kumita ng 12%, diretso tayong kikita ng 12%. So mamili na lang kayo 'no, depositor ba gusto niyo or investor. Of course maganda mag-deposit sa bank kung for business purposes, pero kung pang-retirement, importante nagda-diversify tayo ng pera natin, so maganda naka-invest yung pera natin, okey? So maraming puwedeng paglagyan ng pera 'no, puwedeng sa bank,
puwedeng sa bonds. So, ito yung safe na investment sa mutual fund. So, ang kagandahan lang sa bank and bonds, guarantee siya, hindi nagne-negative. Pero siyempre walang growth, walang healthcare, walang protection. So, kaya maganda meron din tayong investment sa mutual funds, stock market, kasi sa mga investment na ganito, may growth yung pera natin. Although ang disadvantage naman, puwedeng loss tayo. So, it's not guarantee, walang healthcare, walang protection. So, kami mag-asawa meron din kami investment dito sa PDF Most 18 and Kaiser, kasi sa Most 18 'no, yung PDF niya may growth, hindi nagne-negative. Actually last year 5.1% ang kinita. Walang healthcare pero meron siyang life insurance or protection. So kung gusto mong kumpleto, puwede kang mag-start sa Kaiser kasi dito may growth, hindi magne-negative yung pera mo, may healthcare ka, may protection ka. Ang Kaiser ay magandang pang-start kung wala ka pang nasimulan sa iyong financial foundation dahil ito ay 3-in-1, may healthcare, may insurance, may investment. And kung tatanungin natin sino ba si Kaiser, actually health maintenance organization siya and marami na siyang accredited na hospitals. And para alam nyo lang 'no, yung top hospitals kasi na 4 accredited ni Kaiser 'yan, yung Asian Hospital sa Alabang, yung St. Luke's, Medical Center sa Quezon City and Global City, accredited natin 'yan. Makati Med, isa sa mga top hospital, and the Medical City. And nasa 2,000 plus na yung hospitals and clinics na accredited ng Kaiser, and 12,000 plus na doctors. And yung Kaiser meron talaga siya mismong clinic 'no, ang tawag is Kaiser Medical Center, 10 na 'yan sa ngayon. So meron tayong mga branch or clinic mismo sa mga SM and Robinsons Mall. Kasi madalas meron naman tayong short-term healthcare na binibigay ng company habang tayo ay employed at productive, 'di ba? So kaya nga tinawag na short-term kasi may limitation siya. 'Pag tayo ay nag-retire, wala na yung healthcare natin na short-term, or 'pag nag-resign ka, wala. Like yung asawa ko 'no, ang ganda ng benefit talaga nila, kahit family kami ng anak ko covered. Pero nung nag-resign siya, siyempre wala na rin yung benepisyo na yun. So maganda meron din tayong supplement dito sa short term, yung tinatawag na long-term healthcare. Maganda may short-term healthcare tayo kasi ito yung gagamitin natin every year, pampa-check-up, 'pag nagkasakit. On top of that, mag-save ka rin sa long-term healthcare. Ito yung sinimulan ko noong 2012 na tinatawag na Kaiser, kasi para sa retirement years natin, by the time na 61 and up na tayo, siyempre mahal na yung healthcare natin, siguradong kailangan na nating pampa-check-up 'no, 'pag nagkasakit ka at least may coverage ka pa rin, kasi ang short term hanggang 60 lang kino-cover. So para may idea kayo sa Kaiser, ang Kaiser 7 years to pay lang. So sa 7 years na 'yan may healthcare benefit ka, and then 30 years waiting, hindi ka nagbabayad pero may healthcare benefit ka pa rin. 20 years naka-covered ka, may life insurance din, and kapag hindi mo nagamit yung yung healthcare mo dito sa 7 years, may ibabalik sa yung return of premium 'no, 85% ng binayad mo ibabalik sa'yo. So, ang Kaiser kasi ang solusyon dun sa what if na dalawa sa buhay natin. What if I die too soon? I have life insurance like yung brother ko namatay noong 2019. So, naka-claim kami sa Kaiser, yung life insurance na-receive ng kanyang beneficiary, and of course na-transfer sa beneficiary na fully paid yung plan niya. So yun yung tinatawag na if we die soon, may peace of mind, mapupunta sa beneficiary. If we live long, so puwedeng ikaw naman na ang mag-e-enjoy nung Kaiser investment mo, kasi 'pag nag-mature, good as cash 'yan. Kung hindi mo kunin yung Kaiser mo, may healthcare ka pa rin, may investment ka pa rin. No matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. Tama ba? Hindi naman habang buhay may kontrata tayo sa abroad, or hindi naman habang buhay malakas tayo, 'di ba? Kaya nating Excel, 'di ba? Kung accountant ka na kagaya ko, or baka 'di ba lumabo na 'yung mata natin. So kailangan talaga mag-start na tayo 'no? Kasi if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, 'no? Sabi ni Warren Buffett na bata pa lang nag-i-invest na siya. Kaya talagang
'Yan din ang dahilan ba't mayaman siya, 'no? Kasi na-maximize niya yung time and, totoo naman 'no, na kung mawalan ka ng income ngayon, tanungin lang natin hanggang kailan tayo yung family. So, try mo 'wag kang magtrabaho. So, ano ba 'yan, 3 months ba aabot yung ating income or ipon, 'di ba? 3 years, 'no? Kami mag-asawa 10 years kaya naming kahit wala kaming income maka-survive pa rin kami kasi nga tinuruan kami ni IMG na i-build yung solid financial foundation. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roanne Celis Capistrano.